Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre, meron na naman tayong paborito. Paboritong mga sasakyan na medyo talagang inaayawan na rin ng ating mga technician. Meron tayong H100 na Hyundai Grace dito. Parang 99 model ata to, 2000. Okay mga bossing, dahil nga medyo sakit sa ulo din itong ating aircon dito sa ating Hyundai na ito mga bossing, ay binigyan na natin ng magandang trabaho. Okay, so bali ang gagawin namin, magko-convert na kami ng ating condenser. Puro laminated mga bossing, at saka yung ginagawa na nating mga pan. Yan na yung mga kinakasa natin ngayon. Yung buo yung ating housing. Siyempre para mas maganda, dalawa. Tapos palit na compressor mga bossing, kasi sira na ang compressor, black oil na rin. Palit tayo ng panibagong compressor. Ang offer pa natin mga bossing, sana kung pinaka talagang gustong ayusin yung ating aircon. Napakahina rin kasi ng hangin ito. Kung sino may Hyundai Grace sa inyo, alam nyo kung gaano kahina yung binubuga na hangin niyan, kasi mga bossing galing pa yan doon sa ilalim. Aakit pa yan dyan bago lumabas sa louver. So kaya yung nasa dulon-dulo na pasahero, hindi yan naaabot ng hangin. Mapapalamig mo ang buga, pero yung lamig na lalabas, pero yung buga ng hangin mga bossing mahina. Yun nga lang ang problema, syempre budget ang problema natin, no? So, kaya sabi natin na walang problema sa pagpapalamig, pagpapatino. Ang problema natin ay budget. Pero itong ating gagawin sa kanya, yun na lang yung may iwan. Kung gusto niya talagang palamigin pa ng todo, yung ating evaporator sa likod, kailangan natin convert ng Yokohama. Okay, so yun muna, share namin sa inyo to. At tingnan natin mamaya kung ano makukuha nating response ng lamig dito sa ating H100 na to. Mga bossing, dahil black oil yung ating system, binaba natin isa-isa yung kanya mga pipe, lahat yan. Kasi binomba natin yan nung ating lay. Tinignan natin nung pressure washer natin para matanggal yun bago natin ulit i-flushing. Kasi pagka may naiwan o may nabuhay na black oil doon sa ating system, kakalat lang ulit yan, pupunta sa compressor, damage na naman ang compressor natin, no? Kaya pagka black oil, pinakamaganda, tanggalin lahat ng pipe, lahat ng mga dugtungan. Yun ay nagbe-base din tayo sa edad ng ating year model ng ating sasakyan, no? Dahil sobrang black oil, hindi mo makukuha ng ng pang-flashing lang. Matutuyo lang siya, pero pag refrigerant na ang dumadalo yung mga bossing, wala na. Babakbakin niya ulit yung black oil, ikakalat niya ulit yan doon sa ating mga bagong piyesa, kagaya ng condenser natin. Okay mga boss, eto na yung setup ng ating condenser. Isa dyan at isa dito. Okay, yung mga pipe na lang, yung connection na lang ang kinakabit natin. Kita ba? Medyo madilim pero kita naman. Evaporator sa likod mga bossing, ito pa rin yung stock niya. May problema nga ito, may leak. Ang ginawa ko na lang muna, hininang natin. Kasi ang plano ko nga, papalitan na lang ng panibagong Yokohama pagka nagkaroon ng budget. Kasi kung papalitan ko ng bago na evaporator, sayang naman kung mag-Yokohama siya pagka nagkaroon siya ng budget. Kaya sabi ko, total, kaya pa namang hinangin. Hinangin na lang muna, wag nang palitan, para isang palit na lang pagka nagkaroon na ng budget para sa Yokohama natin mga bossing, no? Sayang kasi. Kapalitan ko ng ganito, magkano rin yung ganitong evaporator. Tapos hindi ganong katindi ang ibibigay na supply na hangin sa lamig dahil malayo ang pinanggagalingan. Mga bossing, nandito nanggagaling pang evaporator niya, no? Pakita ko sa inyo. Hyundai Grace. Ayan, no? Ayan yung pinakang housing niyan. May heater pa yan. Diba? Sa dyan pa manggagaling yan. Ayan yung blower motor.
Tatakbo pa yan dyan. Aakyat pa yan doon bago mapunta yan doon sa louver na dalawa, mga bossing, na nandito. Hindi ka mukha ng pag Yokohama na nandyan, hanggang doon sa loob, hanggang sa dulo na yon. Yung last row na upuan, wala na. Ayos na yan. O kaya antayin na lang natin siya magka-budget para magkaroon na lang tayo ng Yokohama dyan. Nakita nyo naman yung space gear na ginawa namin na Japan, yung kulay itim na naka-off-road. Naku po, swabing swabe, no? Ayun na, yung pipe na lang ng linyang electrical, nakakabit na lahat. Kaso medyo malilate na tayo, mga bossing. Wala na tayong araw na makukuha, nakatakip na sa building natin. Pero makikita natin sa reading kung very good naman lahat yung ating makukuhang thermometer, reading ng gauge. So makikita natin yan mamaya. Ayan. Mga bossing, nagload na tayo ng refrigerant dito sa ating H100. Medyo mataas pa lang konti ang low side, mga bossing, nasa 40 plus. High side natin 150. Naglo-load pa lang tayo ng Freon. Gumagana naman yung mga pan. Tol, mga bossing, ito na yung final na reading ng ating H100. 40 low side, 150 lang ang high side. Mababa talagang high side natin, mga bossing. Sa ilalim, goods naman lahat. Malakas naman ang tulo ng tubig. Okay, check natin lamig sa loob, mga bossing. Okay, mga bossing, lamig 10 degrees Celsius. Umabot naman siya doon sa ating gustong makuha. Pero syempre dapat mas mababa pa. Papacheck natin yung ilalim, mukhang may mga singaw doon sa ilalim. Kasi ang blower nito, mga bossing, ay nasa gitna, ang evaporator nasa dulo. Pag sinaksyon niya yung lamig ng evaporator at merong gap doon sa ating dugtungan, hindi siya makakuha ng magandang lamig kay evaporator, no? So papacheck ko, medyo sumasaksyon doon sa ilalim, malamang may singaw. Pero yan yung lamig, mga bossing, 10 degrees Celsius. Sa likod, hindi natin malalagyan to ng thermometer. Pero malamig naman. Pero papatesting natin sa kanila, mga bossing. Sila ang magsasabi niyan kung anong lamig yung nakuha niyan sa tanghali, no? Kumbaga sa tanghali tayo magte-testing kung uubra ba. Pero yung alternator niya, may isa pa siyang problema. Pagka nakaload lahat, pati yung ilaw, mga bossing, kapos yung ating alternator. Kaya papauna rin natin yung alternator. Malamang hindi na nga mapipinturahan ni bossing to. Kasi ang plano nila, pinturahan yung itong sasakyan nila, no? Pero marami nang nangyari. Marami na naging gaso sa aircon. Tapos alternator pa susunod. Okay, ayun lang, mga bossing. Patasting natin sa kanila. Tapos paobserbahan natin. Tapos pa-update tayo kung anong naging maayos ba or kulang pa ba, may kailangan pa ba tayong i-improve sa sunod. Pero meron pa yung likod na Yokohama. Tapos siguro pagka nagpa-pintura siya, paayos din natin yung dahil mainit yung lumalabas dito sa ilalim. Mainit dito. Okay, ayun lang. Bukas na natin pa-tasting, mga bossing. Update na lang tayo sa ating kliyente kung very good ba itong ating ginawa sa kanilang aircon na to. Okay, papaalam lang tayo sa kanila. Doon sila sa labas, medyo late na rin tayo. Malayo pa rin sila, tagig pa yata. 1, 2, 3. Sapa. 1, 2, 3.